Maging ang mga alagang hayop, apektado rin ng malamig na panahon. Nakararanas din daw kasi ng hypothermia o pagbagsak ng temperatura ng katawan ang ating mga alaga. May report si Dano Tingkungko. Nitong nakaraang Sabado lang naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila, 15.8 degrees Celsius. Pero ang pagkakataon ng marami para lumabas at i-enjoy ang halik ng lamig, siya namang kauna-unahang beses na nagkasakit ang 1 taong gulang na Labrador na si Chuchu. Nanghihina na po siya, tsaka hindi na po siya nakikipaglaro sa. Agad nilang ipinasuri ang alaga. Ang most common nga na nagiging problem, yung iba, since hindi naman nagsasalita nga yung dogs natin, napapaliguan nila na talagang giniginaw yung dogs. Yun na yung time na talagang pag bumaba na yung temperature ng dog, yun na magkakaroon na ng sipon. Hindi katulad nating mga taong kayang ireklamo ang bawat saloobin ng ating mga alagang aso't pusa. Halimbawa, walang kakayahang sabihin ang kanilang nararamdaman. Kaya ngayong malamig ang panahon, payo ng mga veterinaryo, mas importante na ang ating mga alaga, mas lalo nating pinakikiramdaman. Kapag malamig ang panahon, nakakaranas ng hypothermia o pagbagsak sa temperatura ng katawan ng mga alaga, lalo na mga outdoor pet o yung mga nasa labas ng bahay natutulog. Tulad ng mga tao, mas madaling kinakapitan ng sakit ang mga alaga natin sa biglang lamig at pabago-bagong panahon. Pero napapalala ang sitwasyon kapag halimbawa hindi nalilinisan agad ang hawla ng alaga o kung nakatali ito at sa semento natutulog. Mas acidic kasi ang urine pH ng dog natin kaysa sa ating mga human. Kaya mas mabilis yung pag-create ng ammonia dun sa nila. Kaya mas maganda, once na umihi, dumumi, ilinis agad. Ilan sa mga pangkaraniwang sakit ng aso at pusa ngayon ang para-influenza na ang sintomas tulad ng trangkaso sa tao. Ang mga aso naman mas madali raw kapitan ng distemper o katumbas ng tigdas sa tao na maaari nilang ikamatay kung hindi maaagapan. Muna, syempre hindi kumakain yung dog, ganyan. Magkakaroon ng depression, nagkakaroon ng ocular at saka nasal discharge, yung nagkakasipon at saka inuubo. Tapos, actually, may terminal stage din yun. Yun, nagda-diarrhea siya. Tapos, yung tinatawag namin kasi na terminal stage, yung nervous type, yung nagkakaroon na ng involuntary muscle twitching movement din. Para maiwasan ng mga ganitong sakit, tayo ng mga eksperto, 1 beses lang sa 1 linggo paliguan ng mga alaga para di ginawin. Paliguan din sila ng maligamgam na tubig para di mabigla. Sa mga may alagang toy dog naman tulad ng Shih Tzu, hanggat maaari, huwag munang ipakalbo ang aso. Mainam din daw kung dadamitan ng alaga pagkatapos ng grooming. Hanggat maaari rin, ipasok ang alaga sa loob ng bahay. Pero kung hindi pwede, lagyan ng tela o anumang insulation ng bahay nito para di pasukan ng lamig. Iwasan ding magpabango malapit sa mga alaga lalo't isa itong iritant. Dalasan ang pagpapakain sa aso pero huwag palitan ng nakasanayan itong diet. At pinaka-importante sa lahat, kapag biglang nagbago ang mood ng alaga, ipatingin na agad ito sa veterinaryo para maagapan. Dano Tingkungko, GMA News.